Alright. So ngayon mag-install tayo ng Piso Wi-Fi. Ayan yung ating access point, EP1110. Dito po ay ang ating Starlink. Diyan po sa banda dyan, may Starlink. Diyan po namin nilagay ang Starlink. Ayun o. Ayan po ang ating Starlink. Ipakita ko, ilapit ko. Ayan po ang ating Starlink. Ang ganda ng pagkalagay po. Alright, so bibili po tayo ng mga units para sa ating Piso Wi-Fi. So nakabili tayo kay Sir Abu Ziyad Store sa tindahan po ni Aminuddin. Abu Ziyad Store. Dito po nakalagay sa Loksadato. So sa mga taga Lanao del Sur po, pwede po kayo bumili kay Sir sa Aminuddin. So ayan po yung binili natin na pang bilan setup at saka Microtech Hex para sa ating Starlink. So ayan, dyan po ilalagay yung internet. Papunta naman sa source of internet. Ayan, dyan sa TP-Link router. So ayan o, pakita natin sa... So ngayon ay mag-unbox tayo ng ibang mga unit natin, mga gagamitin natin sa ating install na Piso Wi-Fi. So ito po ay isang LAN cable 30 meter, may kasama pang organized ng wire. So yan po, 30 meters na LAN cable po yan, pang mahaba na LAN cable para sa ating EP, kasi balak natin maglagay ng dalawang EP. So sunod na yan box natin ay isang isa po itong extension wire para sa ating Piso Wi-Fi. 5 po kasi ang kailangan natin na switch para sa ating Piso Wi-Fi. Isa po sa window, isa sa AP, isa sa Microtech, at saka isa sa Starlink, at saka isa sa TP-Link na third router natin. So ayan po, tatlo po yung pwedeng saksakan po dito sa extension wire na to. Yan. So mura lang po yan, 80 pesos po sa Shopee. Okay po, sunod ay mag-unbox tayo ng ating EP. Yan, pinili natin po ito sa Shopee sa halagang 1,500, dala shipping na po. So TP-Link EP1110 po ang gagamitin natin na EP, kasi ang TP-Link po ay malakas magbato ng signal. Kahit 1 bar lang, hindi yan bibitaw. So hindi ko naman sinasabi na ang TP-Link ay isang malakas na EP, or hindi ko naman pinapromote ang TP-Link. Pero sa experience namin po ay yung TP-Link lang ang hindi bumibitaw kahit na sa 1 bar lang ang signal ng cellphone mo. So hindi yan basta-basta bumibitaw, hindi po tulad ng ibang mga AP na kapag pumalo na po sa 3 bar ay bigla-bigla yan bumibitaw. So ito po yung kagandahan sa TP-Link EP 1110 single band. So i-unbox na natin ang ating TP-Link para makita natin po kung anong laman ng box.
So dito po sa box na to ay teka po. Tayo natin ma-open yan. Ito na po guys. Ipakita ko po sa inyo kung anong laman ng box. Ayan, ang screw paglagay ng mount sa ating access point, isang power adapter ng EP. Ayan po. May PUE saka LAN cable. May kasama na pong pang mount sa wall ng pagkakabitan ng EP. So ito po yung ating EP. Ayan. Diyan po ilalagay kung sakali sa wall natin ilalagay. Madali lang o diba astig tingnan. Ayan po. May lock sa gilid. Ayan. Ito. Dito. I-press lang. Saka itaas. Yan. Ganun lang kadali. So may kasamang ano ba yan? Ito yung dalawang antenna natin. Single band ito Ayan yung power wire ng ating adapter. So dyan ilalagay. Madali lang. So ayan guys. Ihanda natin ang ating UTP cable. Para bukas na bukas ay mag-install tayo ng ating piso wifi. Ito mga kakailanganin. Ating access point. Ilagay natin ang ating antenna. So, ang paglagay po ng antenna ay pag humigpit na po ay wag na masyadong sagarin. Katamtaman lang para hindi lost thread yung thread ng ating antenna. So, yan. So, kailangan natin slanting. Ang tamang paglagay ng ating antenna ay ganito po. So, para mas wide po yung pagbato niya ng signal. So, ayan. Astig na astig, no? So, kuha natin ang ating source, power source ng adapter. So, saan ang adapter? Isaksak natin. Yan. So, ang ating extension wire. So, ito pong extension wire ay binili ko na po ito sa Shopee, 80 pesos. Ang kagandahan dito ay pwede po lagyan ng switch na may grounded, yung tatlong cord ng wire. Tulad ng Starlink, tatlo. At saka itong TP-Link, tatlo. Pwede dito. Yan. Isaksak natin sa... So, ito yung mga kakailangan natin. So, bali ang ating install ay Starlink. Ayan po. Activated na yan. Ready na i-deploy bukas na bukas. So, ito ang ating window. Ating VLAN setup. Nating iipin. Ayan. Ayan yung TP-Link natin na router. So ngayon guys, susubukan natin kung gagana ang ating window. Kung ready na ba i-deploy. Kukuha tayo ng internet source dito sa ating router. So ito yung UTP cable. Papunta sa ating window. So magsimula na tayo mag-assemble.
So, unahin natin ang ating access point. UTP cable. So, ipakita ko sa inyo. Ito ang ating adapter. So, ayan, nakikita na PUE at saka LAN. Dito sa PUE, ang LAN cable papunta sa ating access point. So, dito naman sa LAN cable, yung mula sa internet source. So, ayan. So, ilagay natin sa ating access point. Ayan. Takpan natin. I-lock. Yan, ilaw na. Pag nag-bling-bling na yan, ready na para i-config. So, i-config natin ngayon. Ayun, nag-blink. Ay, sorry, hindi ko napakita. Pero nag-blink na yan kanina. So, ibig sabihin, ready na yan para i-config po. So, mag-start na tayo mag-config. Pumunta sa setting at saka sa Wi-Fi. So, hanapin lang ang TP-Link. So, ayan, TP-Link 2.4 GHz 07C14F. So, dyan po tayo mag-connect. Kailangan natin mag-connect para ma-access natin ang ating EP. So, ayan, connected. So, pumunta na po sa browser ng Google Chrome. Ayan, Chrome po tayo. So, i-type lang ang TP-Link ep.net. So, ayan, nakalabas na po. Kasi naglagin ako kanina. So, ang ating default password at saka username ay admin. So, sorry po, nabubudol po tayo. Admin ang default na username. Saka admin rin ang default password. So, ayan, ilagay natin. Yan. So, naglabas po yung let's get started. So, yan po ang ating click. Yan na po yung lumabas. So, maglalagay ng bagong username at saka password. So, ang maganda dito, ilagay na yung username ay admin pa rin para mahirap kalimutan ba. So, maglagay tayo ng admin. At saka, pwede natin ibahin yung password. Admin. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na lang para lahat ng number. So, para strong din yung ating password. Saka ulitin natin dito. Admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dito po sa baba makikita ang next. Ayun, next. Yan yung ilagay natin na password at saka 1. So, i-click na natin yung next. Diyan po sa gilid, next. So, ito na po ang mode na pipiliin, repeater at saka EP. So, sa EP po tayo kasi na EP po yung pipiliin natin, hindi po repeater. So, dyan na po tayo. I-click lang po yan para maka-proceed na po sa
sunod na step ng pag-config. So next tayo dito sa pinakababa. Ayan, nag-move na sa sunod. So dito tayo maglalagay ng SSID saka password. So pwede lagyan ng password, pwedeng hindi. So pwede naman i-access yan at saka ano po sa controller. So 3 piso wifi po ang ilalagay natin na SSID. Sapagkat para wala pong kumalaban ay 3 piso wifi. Yan po yung medyo kinatatakutan sa lugar na yan, medyo ka-respektado. So yan po yung ating ilalagay para hindi makalaban ng ibang mga tao doon. So pagtapos na, pwede na tayo mag-next. Next. Alright, so dito na tayo. Nakapaglagay ulit tayo. So dito po natin papalitan yung hindi natin natapos dun sa quick setup. So ayan yung management. Pwedeng static or systematic. So dito po, yan po yung lalagyan natin ng password at saka dito po muna natin mapapalitan ng channel at saka SSID or password. So enable natin yung password kasi nilagyan natin ng password para po yung window po ang magbibigay ng password pag naghulog ka ng so enable. So dito po sa baba, dyan po tayo pipili ng yan. So naka-connected tayo sa trace piece wifi. Kaya para hindi tayo naka-connected kanina kaya bumabagal yung kuha natin. So dito sa bandang baba. So dyan po tayo magpapalit ng channel. Pwedeng auto, pwedeng hindi. So mas maganda yung specific yung ating channel para mas malakas po pag available sa lugar ang channel. So ayan po yung pagpipilian ng ating access point na channel. So sa 7 po tayo at sa 40 megahertz. So mas maganda yan. So okay. Pag ganyan nag-read ay ibig sabihin hindi po okay, pero pwede naman ulitin yan. Pumasok lang po ulit dito sa wireless. Tingnan natin yung system, baka pwede tayo mag-reboot. Okay, kayo na po ang mag-explore pag nakabili kayo ng ating TP-Link EP1110. So ayan po yung lahat ng laman ng dashboard system. Ayan. So filled pa rin. So dapat inuna ko siguro yung next shift. So anyway, pwede naman yan pasukin ulit at saka i-edit. At least alam mo yung username at saka password. So ito po, napag-login po tayo. Sorry, hindi ko po naipakita yung pag-successful, pero ito loading na po yung ating pag-reboot. So pagkatapos na po yan ay okay na po. Ready na po para i-deploy ang ating access point. So hintayin na lang tayo sa pag loading ng ating TP-Link 110. So mabagal guys, antay na lang po tayo. So sa mga hindi pa nakasubscribe po sa ating YouTube channel ay baka pwede naman po pa-click ang subscribe at saka yung isalin na rin po yung
notification bell at saka paki-click na rin po yung all para sa mga susunod natin mga video ay ma-notify po kayo sa ating susunod na mga video. So maraming salamat po sa mga ating subscribers. Sana po ay paki-subscribe naman po ating YouTube channel sa mga hindi pa naka-subscribe dyan. Baka naman po paki-click na po. So maraming salamat po sa lahat ng ating subscribers. So ako po ay isang baguhan na YouTuber. So pasensya na lang po sa ating mga editing kasi na hindi pa tayo masyado expert. So ginawa ko po ang aking channel para po ma-share ko sa inyo ang aking kunting kaalaman para sa pag-install ng mga piso wifi. So baka sa mga susunod na mga vlog ko ay mas marami pa ako i-upload na mas clear or madaling intindihin na mga tutorial po. So ayan po, parang bumabagal po yung pag-loading ng ating pag-reboot sa ating access point. So medyo kasing bagal ng pagong. So anyway, ano yan, medyo parang hindi na gumagalaw So antay na lang po para ma-assemble natin ang mga ibang units. So mamaya ipapakita ko po sa inyo yung pindo kung paano mag-function. So ang gagawin kong source of internet is yung naka-install na po na Starlink sa bahay na to. So ang ating Starlink ay na-activated na. So hindi ko na i-try doon na sa lugar kasi na activated naman yan paglagay na doon saka ko na i-testing. So medyo nabagalan tayo dito sa pag-loading ng ating access point. So pasensya na po, medyo first time ko na to mag-config na medyo mabagal kasi bagal ng pag Pero yan, mga ginawa yan namin mali dito, no? Kag ginawa magpudaw kami sa kutsi lang sa sukay sa kapitol. So siguro kailangan natin i-cancel pag ganito. Mga denguan tayo masa yun na palas bud. Putulin na lang natin yung video. Kung hindi pa yan mag-move, putulin ko na lang po yung video. I-continue na po na lang pagkatapos. Para doon na naman tayo mag-video sa mga ibang units na ating ihaanda para sa ating piso wifi. So antay na lang tayo ng konti. Pagka mag-move yan bigla at saka full na rin. Mag 100%. Sana naman mag-move ka na. Daig ko pang na traffic sa EDSA. Naway kagi copy na nila so FB akan sa akan ati bago po bigi ko yang bago po bigi kaya sa mga to sa ipunirok siya iruksak mapita kaparaan may mawit sa talambu nakaibatan pa kandi dala kau dapir agata akatangkap ka sukayan nanaway na nagipainosok na Inshallah. Ano na si Uraka? Ano na
kami wala bun pa kan wala mo niya. So, ayan guys. Naka-plug in lahat. So, ayan ang ating TP-Link. Yan. Saka ating EP. TP-Link din yan. Ating Microtik. So, Microtik papunta naman sa yan, indoor natin. So, ayan ang loob ng ating window. So, astig tingnan. So, ito po ang ating Microtik. Anti-stone na po yan at saka anti-slip. So, hindi na po kaya ng mga ibang tao na i-slip or is-2 ang ating Starlink. So, dyan tayo maglalagay ng switch na UTP cable sa TP-Link na yan papunta sa Microtik. Dito. Ang aming sit up. Ang gulo. May problema ustad na dinunod sa working. O kata pupulog siya. Hindi naka-grade. So, ayan guys. Connected na tayo. Nag-read na rin yung ating coin slot ng coin. So, ayan. I-play natin ang YouTube. Ayan. Okay na. So, siguro dito na magtatapos ang ating preparations para sa ating installation. Check na lang natin kung okay ang ating internet. Ayan, gumagana. Maraming salamat po. Thank you.